I don't want you to feel guilt and shame. But maybe we need to feel some conviction of the Holy Spirit. Amen. No dili man ako gusto, dili niya gusto igsoon nga mabati nato nga gipakasad-an ta or kanabit ang ginaduot ta paubos. Apan igsoon ang dapat natong masabtan. Basin tingali no? Kanang ato ang ginaingon nga nagilty ko kay basin conviction na ni Holy Spirit. Do you think I'm judging you? Gihukman ba ta niya? I'm judging myself, No iyang ginahukman ang iyang kaugalingon. examining myself. Bot pasabot ginasusi niya iyang kaugalingon. I know I fall short. Kabalo siya nga siya mapakyas man pod. I'm positive. No sigurado sa ana. But I don't want to stay that way. Pero dili niya gusto magpabilin nga dihara sa kutob. So are you understanding it? So? Nasabtan nato igsoon. So verse 12, 12. it says, with all the remnant of the people who returned from captivity, listen to and obey the voice of the Lord their God, not vaguely or partly, but completely. Wow. No sa 12, unya si Serutiel ug si Josue nga anak ni Sadak, ang pangulong pari kauban ang tanan nga mga gamayng panon sa mga katawhan nga mibalik gikan sa pagkaulipon dito sa lugar sa Babylonia na minaw ug mipatalingog ug misunod sa tigog sa Dios nga ilang Ginoo dili sa gamay nga pamaagi o dili katunga lamang ang ilang gipaminaw ug gisunod apan ang kinatibukan sumala sa pulong ni Hageo nga propeta. So who's the remnant today? Kinsa maning gamay nga pundok sa katawhan karon igsoon? Amen. See, the remnant today are those who are sold out to Jesus. Amen. Kining remnant nga gitawag diri, kining gamay nga pundok sa katawhan, kadto kining gamay nga porsyento sa kinatibuk ang lawas si Kristo nga tinud-anay ug kinatibuk ang Dios nga gisurrender sa ilang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. It's not a perfect people, it's a surrendered people. Amen. No, kining remnant dili perpekto nga mga tawo, nga dili mga tawo nga dili mapakyas apan mga katawhan nga mo-surrender sa Ginoo. Not about being perfect, it's about do you recognize the time and seasons that we're living in? Do you recognize why it's important that we change? Do you recognize who is impacted by our change? So, igsoon dili ni siya mahitungod sa pagka-perpekto apan at ato ang pamahitungod siya sa atong pag-surrender ba? Ato bang ginaila sa atong kaugalingon kung unsa na ni nga panahon nga atong gikinabuhi karon? Ug ngano nga niining panahon nga buhi ko karon, importante nga naay kausaban sa akong kinabuhi ug kinsa man ang mga tawo nga maapektuhan sa akong kausaban or dili or walay kausaban. Kasabot? Nasabtan nato? There's very few Christians today around the world who have laid their lives down for Jesus. Very, very few. Only a remnant. Sa tibuok kalibutan igsoon, gamay lamang ang ihap sa mga Kristohanon nga ilaag yung gitugyan ng ilang tibuok kinabuhi para kang Hesukristo. Gamay lang yun. They say they don't have to lay their life down because Jesus already did it for them. Kay kadaghanan sa mga Kristohanon, nagtuo sila nga dili naman ako kinahanglan nga magpas-an og krus, di naman ako kinahanglan nga moagi og kanang kalisdanan sa akong pagpangalagad. No, kay gibuhat naman ni Jesus para sa ako That's not what our Bible teaches, igsoon. Pero dili na mao ang gitudlo sa ato ang Biblia igsoon. And the people reverently feared and worshipfully returned to the Lord. Unya ang mga katawhan matinahuron nga nangurog ug nagdayig madayigon nga mihinulsol ug mibalik diha sa Ginoo. Are we willing to do that? Look. Masinugtanon ba ta nga mobuhatan na igsoon? Are we willing to do that? Masinugtanon ba tang mobuhatan na? There's only one other direction to go. There's no middle. You can't stand with one foot here and one foot here. You either go all the way with God or you don't go at all. Igsoon duha ra gyud ang dalan ani.
No dili pwede nga wala may tunga-tunga nga dalan nga pareha og kapadulngan aning duha. Duha ra gyud ang dalan. There's no compromise. Dili ka pwede mo kompromiso, dili ka pwede mo ingon nga agi ko ang isa ka tiil nako moagi aning dalan padung sa Ginoo. Kining isa nako ka dalan, kining ako isa ka tiil, diri ko agi sa dalan nga gusto nako tahakon. Christian, hey, don't judge me. I have one foot in the world and one foot in the church. I'm okay. No, you're not. No, daghang mga Kristohanon karon moingon nga ayaw ko hukmi. Ayaw wa kay labot sa akong kinabuhi. No, nga okay ra man ni nga akong isa ka kinabuhi nasa Ginoo, ang usa nako katiil nasa Ginoo, ang usa katiil nasa kalibutan. Then moingon nga okay ra man ko, dili ka okay, you're not feeling well. What can darkness have to do with light? No, unsa man igsoon ang pwede day makikigala ang kangit-ngit sa kahayag. The word says God will not be mocked. You will reap what you sow. And he said it to Christians. Ang Ginoo nagingon igsoon para ni sa mga Kristohanon. Ang Dios dili siya mabugal-bugalan. Kung unsa atong pugas, mo gyud ato kaningon. No compromise, Iksaon. No, so dili gyud magkompromiso, walay dula-dula sa tunga. Verse 14, the Lord aroused the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jehozadak, and the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, so that they came and labored on the house of the Lord of hosts, their God. Hallelujah. Versikulo 14. Unya ang Dios mikutaw sa espiritu, mipabarog sa espiritu ni Zerubbabel nga anak ni Shealtiel, gobernador sa Huda, ug sa espiritu ni Josue anak ni Jehozadak, ang pangulong pari, ug sa espiritu sa tanang mga katawhan sa Dios nga nabilin, busa nangadto sila ug nagtrabaho sa panimalay sa Dios. Hallelujah, nga ilaang Ginoo. Amen. I'm not sharing this with you to manipulate you Nang wala niya ni ginapaambit sa ato igsoon para nga manipulahon ta. or to guilt you into doing something. Or para nga ipabati nato nga magilty ta nga dapat na di ko'y I'm buhaton. giving you the word of God, and then you have to decide what is your decision going to be. No, iyang ginahatag nato ang pulong sa Ginoo. Kay kita may magtimbang-timbang asa ta unsay atong pilion. Don't you just love it? Unsay ako ang buhaton aning pulong ako ang madunggan karon. God is good. Hallelujah. Ang Ginoo maayo. Isn't he worthy? Dili ba ngayon siya igsoon? No, I know that I don't love him as much as I should. I know that. Si Daddy sa iyang personal nga kaugalingon igsoon sa iyang personal. Iyang ginaila sa iyang kaugalingon nga iyang pagigugma sa Ginoo wala pa diha. Tuntang The higugmaon only ng reason Ginoo. I don't love him the way I should is because I don't know him yet the way I can. Apan giila niya sa iyang kaugalingon nga anong ingani pa kutob ang akong pagigugma sa Ginoo tungod kay limitado po man pud ang akong pag-ila sa iya. But I'm willing to learn Apan masinugtanon siya nga mukat-on. with the help of Holy Spirit. I can't lose. I can't fail. It's impossible. Ng uban ang tabang sa balang espiritu dili siya mapildi kay dili mo kita mapildi igsoon kay ang balang espiritu motabang man sa nato. So it says they all turned to God, all the remnant. They came and labored on the house of the Lord. And this is what we're always asking you to do. Come and join with us. Come and labor with us. Come and be a part of what we're doing. Amen. No, so nabasa nato dire nga ang mga katong gamay nga pundok ang mga katawahan sa Dios kay mibalik sa Ginoo unya mitabang sila sa buluhaton sa Ginoo. Ug mao kini ang kanunay nga ginadasig sa ato ba nga mahimot ang kabahin sa atong mga buluhaton sa kung sa ginabuhat nato is sa kapamilya. Why didn't you come? No nganong wala mamiadto? Or nganong dili ta makaapil? What do I usually hear? Unsay kasagaran? Number one thing I hear. Ulan? Aw. Gikapoy. Aw kapoy. Oh. Wala lagi ka. Number 1 daw nga rason. Kapoy? Pulgon ko? That's the number one thing I hear. I fell asleep. Dad. Nakatulog ko.
not trying to make you feel bad. No, dili ni siya para kuan ison. Trying to wake us up Dili to ni para reality of the dili ni kingdom of para God. magilty ta ba? Apan para pukawon ta ba? No, sa realidad. It shows lack of discipline. No, tungod kay diri na to makita ba nga kung nata ni mga rasones ti pulburon kay na ulang gyud taw disiplina. Oh, hey, I have very bad lack of discipline. I know. I'm not making any excuses on. So, gila ni Daddy Igsoon nga siya po siyang kagalingon. Pareha ta. Nada sa pareha nga palit sa papel Igsoon. Nga naapod siya ani nga kakulangon sa disiplina. I don't have any sympathy and compassion for your excuses because I don't think God has any sympathy or compassion for my excuses. Oh. Ngano nga I don't dili think so. ngano nga wala siya simpatya or dili niya madawat ang ato ang mga rason? Kay kabalo man siya nga kung siya po gamito na niya tubangan sa Ginoo, di mo po na pwede gamit, dili mo po na dawaton sa Ginoo. Aren't you glad you came today? Nalipay ka na nga nakadiri karon? Amen. Like, oh, I should get up and run now. Yeah, I know it's hard. But hell's a lot harder. Tinuod. So, lisod ba ning ato ang ginagian? Lisod ba nang ato ang training? Pero, dito sa impyerno, mas lisod. How many can we save from hell? Diba? So, una-una na lang nato, pila, unsa kadaghana ang pwede nato matabangan gikan sa impyerno? How Dili gikan sa we impyerno. gonna save anyone from hell with no Nga intimacy gapadulong na sila with sa the Lord? impyerno. Pila ka tawo ang ato ang malukat sa ilang paglakaw, padulong na unta silang impyerno. Pila na nila mo atong mabira. See, you're created Ixon to carry the glory of God Amen. within you. Everywhere you step, that's the Lord's ground. Amen. That's what Ison, you're created for. yung gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat ka sa Ginoo igsoon, kay para nga magbitbit sa himaya sa Ginoo, nga bisan asa ka muli kang kay madala nimo ang iyang himaya, kada asa ka mo adto. Why did the pastor make the people cry? Nung ano man, nya katong pastor nga atong gisgutan ganihang, napaiyak man niya ang mga tawo. He knew the Lord. Kay He nakaila had siya. a personal, intimate relationship with the Lord. That's how we carry His glory. That's how we Amen. carry His presence to the Hallelujah. lost and dying world. That's how we carry the anointing of God. Sa inganang pamaagi nato mabitbit igsoon ang himaya. No? Nga tungod kay kini nga pastor, kato sa nga pastor, nakaila siya sa iyang magbalantay. Nasa suod nga pakikigala, nasa intimacy. Sa iyang gibasa, wala lang niya gibasa. But naila gyud niya to siya. This is the difference between life and death. This is the difference between winning a soul or not winning a soul. This is the difference between a miracle or not a miracle. Our lack of intimacy. That's No. the difference. Mo ni say kalainan, moy kalainan nga makita nato igsoon nganong mahitabo ang milagro, nganong naay makabig ang kalag tungod sa intimacy. Or kung walay makabig nga kalag, walay milagro nga mahitabo tungod sa kakulangon sa intimacy. Are you home? Napa mo diha? I have to ask myself because I want to walk in miracles. I want to walk in what Jesus said that I can do what He do. Amen. No iya po kining iya mga ginasulti sa ato igsoon kay iya po ni ginapangutana sa iyang kagulingon. No, tungod kay gusto po diya nga sama nato naninguha, gusto po diya nga maglakaw sa mga milagro ug mga kaayuhan nga gisaad ni Kristo nga mabuhat nato. And where I'm at right now, it falls way short of that. O kung asa siya karon igsoon sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, layo pa kaayo sa ana. Because the measure is Jesus Christ. Tungod kay ang ato ang sukdanan, si Jesucristo ang atong sumbanan. You see? Nakita ba nato na? But I'm not in guilt and shame over it. I'm in this realization that there's so much more of God that He wants to give me so I can give it to the lost and dying world out there, but I have to pay the price. Amen. No, dili niya tugutan, wala na niya tugot yang kagalingon nga mahulog pa sa aning guilt, shame nga dili gyud ako na kaya, di na ako na maabot. No, apan naa sa aning nga pag-ilaba, naa sa aning pagka-realize ba, pagkaamgo siyang kagalingon nga Lord, na ako diri ug kabalo ko nga naa pa jud ko pwede ikatubo, kay kung madawat na ako Lord ang pag-ila sa imo ka, mahatag nimo unsa dapat nga naa nako para mahatag po na ako atong mga tawo nga gapadulong og impyerno.
Are we willing to pay the price Unya to igsoon, carry His glory? dili siya moabot sa ato ang inikatulog na to pagmata na to dinihuga na dayon ta. No naagyoy ganti, naagyoy preso, Are naay you sakripisyo. understanding why we need to be desperate for His manifest glory here? Oh. You understand why? Nasabtan nato igsoon nga dili gyud siya moabot sa pamaagi nga gusto nato nga sayon lang. Naagyoy pangayon balos ang Ginoo, nadyoy baylo ani. Kinahanglan nga mahimot ang desperado, nganong importante nga desperado ta sa presensya sa Ginoo. Because how can we represent Him to others when we can't experience His manifest glory in our midst? Diba? Kaya unsaon man nato pagpaila kang Jesus dito sa gawas, kung kita mismo diri sa sulod, dili nato siya masinati. Why do we need His glory? Nganong kinahanglan nato ang himaya ni Kristo? That's where you're transformed, right? Amen. That's where we're transformed. No, kay sulod sa himaya ni Kristo igsoon, diha ta mabago, diha ta mausab. That's why we have to take serious worship, ministering to Him. Ano nga? Ministering to Him. Ngano nga importante nga seryosoon nato ang ato ang pagdaig sa Ginoo, ang atong pagministeryo sa Ginoo. Okay. Chapter 2. Hagiyo 2. Verse 7. If we will fear the Lord, if we will learn to abide in the Lord, I will shake all nations, and the desire and the precious things of all nations shall come in, and I will fill this house with splendor, which means glory, says the Lord of hosts. No bersikulo 7, kung makaton taon saon paghatag ug kanang pagtahod ug pagpangurog nga pagdaig diha sa Ginoo. Ingon sa diha sa 7, akong tayugon ang tanang mga kanasuran ug ang tanang mga ug ang tinguha ug ang mga bililong mga butang sa tanang kanasuran musulod ug akong punon kini nga panimalay uban sa himaya ang Dios sa mga panon nag-ingon. Hallelujah. Amen, Lord. He wants to fill this house, this temple of the Holy Spirit, Gusto niya with His punon, glory. gusto niya punon kini nga templo. Ikaw nga templo igsoon sa iyang himaya. The people don't understand there's a difference between the omnipresence of God and the manifestation of glory. Naay kalainan igsoon, ang mga tao dili nila masabtan. Daghang mga Kristiyano nang wala kasabot sa omnipresence, but pasabot ang presensya sa Dios nga naa sa tanang panahon bisag asa ug sa manifestasyon sa himaya sa Ginoo. Those Christian leaders who never experienced the manifest glory of God say, "Oh, it sounds so holy when you say we need the presence of the Lord, but He's with you always." Yes, His omnipresence is with us always. But you don't understand the manifest glory of God until you've experienced it, because when His manifest glory comes, we're on our face. Amen. So naay mga pangulo sa mga kasimbahan nga moingon ba nga no balaan kayo paminawon nga ang manifestasyon sa himaya sa Ginoo apan ilang iingon ba nga kauban man nimo sige ang Ginoo kay omnipresent man siya naa man siya sa tanang panahon tinuod nung ano makaingon sila gingana tungod kay wala pagyud nila tinuod nga nasinati ba ang kanabitong manifestasyon sa himaya sa Ginoo naay kalainan tinuod nga ang Ginoo naa siya sa tong palibot naa siya sa tanang panahon bisag asa kamo adto pero lahi kung naagyud siya anang kwartuha anang aktuha ni anang panahon ni anang orasa kung asa ka di ba kay kung mahitabo na siya muhapa gitang tanan walay magpabilin nga naglingkod og nagtindog. Verse 9. The latter glory of this house, which is successor to which Jesus came, shall be greater than the former, says the Lord of hosts. In this place will I give peace and prosperity, says the Lord of hosts. Hallelujah. No, versikulo 9. Ang kinaulahiang himaya niini nga panimalay, mas dako kaysa sa naguna niini, or mas gamhanan kaysa sa naguna, ang Dios sa mga panon nagingon, ug niini nga lugar, akong ihatag ang kalinaw ug ang kadagaya, ang Dios sa mga panon nagingon. Hallelujah.
Amen. For many Christians, including myself, No, para sa daghang mga Kristohanon, apil siya, this means that there's a latter glory coming to the house of the Lord that's not yet here. amen. No, nagpasabot kini nga sa katapusang kapanahunan, adunay katapusang kapanahunan nga himaya nga wala pa gibubo karon. There's a former glory that happened, Naay himaya nga gibubo kaniadto, and it was fantastic, og nindot kayo to, but it's nothing compared to the latter glory and the former glory coming together in these end of the end times. amen. Apan dili to siya makatandi sa kung unsa nga unsa igabubo sa Ginoo niining katapusan tungod kay ang iyang igabubo mao ang kombinasyon sa himaya sa kaniadto ug ang himaya para niining katapusan ibubo dunga niining katapusang kapanahon. And God wants to display this glory through you, O gusto niya nga through ibubo each one kini of you. nga himaya igsoon pinagi nimo pinagi sa matag usa kaninyo. That's His desire. Mao na iyang tinguha. Then it becomes our glory, the church, the body of Christ, No dayon makita dayon ang himaya sa lawas si Kristo. because we're the bride. Tungod kay kita man ang iyang pangasaunon. We're to carry the glory of God. Nga kinahanglan natong bitbito ng himaya sa Dios. In the former glory, Sa himaya sa kaniadto, in the early to middle 1900s, no, sa panahon nga katong baguhay pa lamang ang mga katuigan nga 1900 there sa were, tunga-tunga niya na, there were great revivals that took place in different parts of the no, world. adunay dagko og kanang nindot nga kahibulungang mga pagkapukaw nga nahitabo sa lain-laing parte sa And kalibutan. there was chosen men and women of God who, through their ministries, they were raising the dead. There was unlimited miracles and healings taking place constantly through many different ministers. Nga adunay mga gipili ug kanang naay mga gigamit ang Ginoo nga nagkalain-lain nga mga alagad lalaki ug babaye sa lain-laing dapit sa kalibutan igsoon niining mga pagkapukaw nga ang ilang buluhaton mao ang pagbanaw sa mga patay ug pag-ayo sa mga masakiton nga daghan kaayong mga milagrong nahitabo. And I've read and studied about many of these men and women and how God worked through them. Og iyang nabasahan ug natun-an kining mga nagkalain-laing mga alagad sa Ginoo ug sa unsang pamaagi nga namuhat ang Ginoo sa ilaa. But the Lord's intention with this former and latter glory is for Him to work that way through all His people. Hallelujah. No, ang intensyon igsoon ang tumong ang tuyo sa Ginoo nganong iyang gibubo kining katapusan nga nganong ibubo niya kining nga himaya kining katapusan nga himaya igsoon kay aron nga makapamuhat siya sa matag usa kanato. Pinaagi nato. If we're not operating in that kind of miracle healing power, we're not truly representing the King of Kings. No tungod kay kung wala ta naglakaw, kung wala ta namuhat sa ana nga klase nga gahom ug milagro igsoon, wala nato tinud-anay nga narepresentar ang hari sa tanang hari. I've taught you all more than once what the Scripture says about how God will use each one of you. If you're an anyone, if you're a believer, and if you're a disciple. So, di ba? Gibalik-balik na ni sa atua kanunay tang ginatudloan nga kitang tanan matag usa sa atua gamiton sa Ginoo. Pwede kung magmasinugtanon lang ta, kung musugot ta magpagamit sa Ginoo. No, apil ka sa si bisan kinsa magtotoo o sa to sumusunod ni Kristo tinun-an. So I'm crying out like Moses, who experienced the glory, the manifest glory of God, the parting of the Red Sea, the manna from heaven. And he said to God, I haven't even begun to see your glory. Hallelujah. No, busa pareha kang Moises igsoon. Ang hilak ni Daddy pareha pud sa iya. Pareha kang Moises nga bisan pa man nakita na ni Moises nga natunga ang pulang dagat, nagpaulan ang Ginoo og pagkaon gikan sa langit, wala gihapon niya nakita ang kinatibukan nga himaya sa Ginoo. Nag-ingon si Moises, Lord, dili pa gyud ni mao ang tanan. So the Lord, He posed a question to the priests. Verse 11. He posed a question to them. In verse 12, He says, if one carries in the skirt of his garment flesh that is holy, because it has been offered to sacrifice to God, and with his skirt or the flaps of his garment he touches bread or pottage or wine or oil or any kind of food, does what he touches become holy, dedicated to God's service? He asked this question. Doon nangutana siya.
Nangutana siya niini nga pangutana sa mga pari. Sa versikulo 12, kung ang usa ka tawo nagbitbit og bisti, kaya gigamit usa ka balaan tungod kay gihalad man kini isip nga sakripisyo sa Dios, ug pinaagi niini nga bisti or ang sidsid sa iyang gisuot, gihikap sa pan o sa bino, o sa lana, o bisan unsang klaseng pagkaon. You need your glasses, No. I'm processing how to. my boy. So cute. Ang iyabang, ang gihikap niini nga bisti, mahimo bang, ang gihikap ba niini nga bisti, mahimo bang balaan? Nadidikar sa buluhaton sa Ginoo. And the priest answered, no, holiness is not infectious. Noon niya, ang pari mitubag, dili. Tungod kay ang pagkabalaan, dili man makatakot. Dili maitakot. Dili mapasa. So then said Haggai, if one who is ceremonially unclean because he has come in contact with a dead body should touch any of these articles of food, shall it be ceremonially unclean? And the priest answered it shall be unclean. Unholiness is infectious. No? Na pagkabalaan, dili mapasa, dili nato matakot. Pero ang pagkahugaw, makatakot. Busa sa 13. Busa si Hagay miingon. Ay, nangutana din si Hageyo ani. Kung ang usa ka hugaw, mahimo nga ni konta ka ng mihikap sa patay nga lawas. Kung ang usa ka patay nga lawas mihikap sa bisan unsa nga mga butang sama sa pagkaon, mahimo ba usab kining hugaw? Unya ang pari mitubag, mahimo gayud kining hugaw tungod kay ang dili pagkabalaan o ang pagkahugaw makatakot. Tinuod siya. Hard. Holiness is not infectious, but unholiness is. So, ang pagkabalaan igsoon, dili siya makatakot, pero ang pagkahugaw or ang dili pagkabalaan makatakot. The Bible warns you will become like the people you hang out with. Oh. Bot sa bot. Ang sayang bot pa sa bot ani. Kaya kung kinsa tong sige na tong kauban-uban, pareha mapareha ta nila, matakdan ta nila. Tinuod jud, no? Lisod ba itakod ang pagkakristohanon sa uban? Oh, you young people need to hear this. Mga batanon, kinahanglan ninyo ni madunggan. Don't have the same values. Christian values. Kanang inyong mga kaununay nga ginauban-uban, yung mga barkada, classmate, nga dili ninyo pareha og kuan. Kolor, dili ninyo pareha og pagtuo. You say, my holiness will get on them. Oh. No? Sayon kayo na to ingon nga Kristohanon bitaw ko. I Ako will lang ipatakot. influence them. Impluwensyahan lagi nako sila, dalon ako sila sa kong pagtuo. How's that working out for you? Nya, nadala. O nadala. Nakatakot ka, ikaw mo natakdan. Their unholiness, you can get infected by it. Diba? Pero, ang ilang dili pagkabalaan, bot pasabot, ang ilang pagkakalibutan nun, madala na to. No, somebody read verse 14 for me, please. Pareho gani kong basa sa versikulo 14. Go. Sige. Okay, Hageo Dos. Hageo 2:14. Onya miingon si Hageo, mauusab kini ang mahitabo niining nasura ug sa tanan nilang abot ug ang tanan nilang halad hugaw usab. What service are we offering to the Lord, Igsoon? Unsa man nga klase nga serbisyo o halad ang atong ginahatag sa Ginoo igsoon. Are you understanding? Nasabtan nato? Nasabtan nato igsoon? This should drive us to our faces on the ground. No, kini dapat magdala nato sa tong mga nawo nga manghapa ta tubangan sa Ginoo.
There's a religious community that will argue this and say that I'm being a Pharisee, but this is the Word of God. Naay mga komunidad igsoon nga sa mga relihiyoso or naay tao nga moingon nga religious ra kay ka or moingon nga Pariseo man ka. And their favorite thing to say is the Old Testament don't apply to me. I'm a New Testament Christian, not the Old Testament. Ang paborito nila nga rason moingon sila nga dili naman na nato ma-apply kay Old Testament man na, New Testament na mata karon. But I think it's interesting that all the scriptures used in the New Testament, all the scriptures used in the epistles, all came from the Old Testament. Pero dili ka mahibulong igsoon nga ang tanan nga mga bersikulo, ang tanan mga gipangtudlo sa New Testament kay gikutlo nila gikan sa Old Testament. The same principle applies to us today. Buot pasabot kung unsa ang prinsipyo sa karaang tugon gihapon nato sa bagong tugon. But we can't make ourselves holy. Kung dili man nato kaya nga balaano ng atong kaugalingon. We can be a born-again Christian unholy, though. Kung pwede kayo, naluwas ta, born again ka, bugaw tag We can be a born-again Christian and compromise. kung pwede nga naluwas ta, pero nga atong kinabuhi, natas tunga-tunga, gadula-dula ta sa sala, kung dili ka, bugnaw-bugnaw, init-init. Many are. Kay daghan ning ingana. And Kunya hugaw. so everything that they do in their that they think is good to the Lord because they are unclean themselves. No, tungod kay naa sila sa pagkompromiso, naa sila sa pagkinabuhi nga naara sa tunga-tunga, hugaw ang panglantaw sa Ginoo ni ana, mo nga tanan nga ilang buhaton para sa Ginoo, hugaw pud. So how do we keep ourselves clean, igsoon? Unsaon man nato nga magpabilin ta nga limpyo igsoon? Is it by being a good boy, Pinagi ba sa tong kaugalingong pagpaningkamot? good girl? No, nga magpakabuutan jud ko, mag-inistrikto ko sa kong kaugalingon. Di ko mukaon ani. What do you think, Ixor? How you keep yourself clean? Sa unsang pamaagi? Nobody knows the answer? Intimacy. Getting close with Him. intimacy. And what does intimacy with God lead to? What? Repentance. Repentance. It's a lifestyle of Amen. repentance. Amen. No, estilo sa kinabuhi nga mahinulsulon. Because many Christians think, oh, I repented once. That's all I need to do. Only one time. That's good. Daga mga The Kristohano rest of my nagtuo. life. Daga mga Kristohano na nagtuo nga human naman ko ginulsol katong pagdawat ako kan Jesus. Okay na to. They twist the scriptures around. No? Gituis na nila ang pulong sa Ginoo. Estilo ang paghinulsol. Magpabilin ka nga mahinulsulon. So again, the Lord saying to the prophet, consider what will happen from this day on. Consider your ways. Verse 16, through all that time the harvest had not fulfilled expectation. They had expectations, but they gone unfulfilled. Nung sa Ginoo nagsulti kanila nga sutaa nga sukad niining adlaw tabo ug sa tibuok nga panahon ang ilaang gitinguha nga ani wala natagbo. Verse 17, who brought the blight and the mildew? 17 Who brought it? kinsa nagdala igsoon What? sa lagman sa 17. But New Testament says God will not be mocked. You will reap what you sow. Pero sa bagong tugon igsoon nga nagingon siya nga kung unsa atong gitanom mo atong anihon. Says, I smote you with blight, yet you return not. You were converted to me, says the Lord. Ibalan kamo katalagman apan wala man hinuon kamo mibalik ka nako. What is that? What's that message to us today?
Message to thank you. Noon sa mensahe ana sa tuwa Surrender. yan sa Recognize kaugalingon. where we fall short. Pag inursol, pag ila sa tong kaugalingon ba, asa ko napakyas, personal. Don't get in So, the game. kung adili natutugutan natong kaugalingon nga malaglag taning Get pagkasinad-an, into repentance apan, tultulan nato tong kaugalingon nga, Lord, diri ko napakyas, muna akong kaluyahon, and ask for mga ibig help. sa ilo. E tabangin ko, Lord. Verse 22. And I will in the distant future overthrow the throne of kingdoms. I will destroy the strength of kingdoms of ungodly nations. I will overthrow the chariots and those who ride them, and the horses and their riders shall go down, every one by the sword, by a fire. In that day, Lord of hosts, I will take my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and will make you through the Messiah, your descendant, my signet ring, for I have chosen you as one to whom to renew my covenant, that's the new covenant, today, says the Lord of hosts. Amen. Hallelujah. Versikulo 3. Ug ako sa umaabot nga kaugmaon, ug pildi sa trono sa mga gingharian ug akong bungkagon ang kusog sa mga gingharian sa mga dili Dios nun nga mga kanasuran. Ug akong pildihon ang ilang mga karwahi ug katong mga nagsakay niini ug ang mga kabayo ug ang mga nagsakay niini munaog. Ang matag usa mapildi pinaagi sa espada sa iyang igsoon. Ug niana adlaw sa panon nag-ingon, tultulan ko, kuhaon ko ikaw, gamiton ko ikaw kung alag ang anak Tiel, ang Dios nag-ingon, ug himuon ko pinaagi sa imong Mesiyas ang mosunod kanimo nga akong singsing sa akong awtoridad. Tungod kay akong gipili ikaw, isip nga mao ang mubag-o sa bagong sa kasabutan. Sa akong kasabutan, sa mga musunod ni David, ang Diyos sa mga panahon. Thank you, Lord. The Lord is coming back. He's going to subdue and overcome every ungodly kingdom on this earth. Amen. Ang Diyos mo balik igsoon og iyang pildihon ang tanang mga dili Dios nun ug masinupakon nga gingharian niining kalibutana. He's going to subdue and overcome every ungodly person. Nung iyang pildihon igsoon iyang laglagon ang tanan nga mga dili Dios nun nga mga katawhan. But he's going to help his people Apan iyang who laid their ituboy lives down for him. ang iyang even mga unto katawhan nga bitugyan silang kaugalingong kinabuhi bisan pa man nga kamatayon ang bayad niini. death. That's his promise. Muna iyang saad. Okay, worship team, let's stand. Tara.